Sa ating previous video ay ating dinisenyohan ang screen 1 at inilagay ang helicopter natin sa screen 2. At bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maaaring pindutin na lamang ang red button sa baba at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So, ang gagawin natin dito sa part 2 ng ating video guys is yung control. So, gagawa tayo ng control ng ating game. Pero una, kailangan na muna natin i-align yung ating helicopter. Kasi sa previous video, papansin nyo doon, nakagitna yung ating helicopter doon sa ating screen. So, ang gusto kong mangyari dito, ibababa ko siya. Kumbaga i-center ko doon sa baba yung ating helicopter. So ang una natin gagawin guys is magdadagdag tayo ng screen initialize. Yan. So kailangan nating kunin yung move to XY. Okay? And then katulad nung button na center natin dun sa ating previous video, kakailanganin din natin ng divide. Yan. Then kakailanganin din natin ng minus. Yan. Okay? So and then kukunin natin yung canvas dot width natin. So lalagay natin dito. Then so divided by 2. So katulad lang din yung pag-center natin ng button natin sa previous video natin guys. And then image sprite width. Hanapin na natin yung width. Yan. Okay. And then call it tayo ng number. Lagyan natin dito divided by 2. And then copy paste na lang to guys. Then lagyan natin dito sa y. So instead of width naman is gawin nating height. Yan. Then dito sa sprite, image sprite natin, height. Yan, tong height. So divided by 2. Then magdadagdag ako ng panibagong value ng y for the image sprite. Okay? So para pababahin pa ka ng konti yung ating avatar or yung ating helicopter. So magdadagdag pa tayo ng plus sign. Yan. And then kuha tayo ng kunin natin yung y value ng image sprite ng y, and then plus siguro dadagdag na lang tayo ng konting value, for example 200 na lang guys. Okay, yan. So na center na natin yung ating avatar or yung helicopter natin. So try natin kung naka-center nga. Okay? 1 hour later. So yan, nag-center na dun sa baba yung ating helicopter. So next naman natin gagawin guys is yung controller. So next naman natin na gagawin guys is yung controller niya. So balik tayo dun sa ating designer. So magdadagdag tayo ng panibagong object. Yung ball natin, drop lang natin sa canvas. And then palitan na natin yung i-rename natin kagad yung ball natin. So gawin nating up. And then yung properties niya, yung radius niya, gawin nating 20. Then yung value ng x is 40. And then value ng y niya is 260. Okay? Then panibago ulit, drag ulit tayo. Rename natin kagad. Gawin nating down. And then yung radius
is 20. Then value ng x naman niya is 40. And then value of y niya is 330. Okay? Then panibago ulit, rename natin left. Ito naman yung left button natin. And then yung radius, gawin natin 20 ulit. Yung value ng x niya is 0. And then value of y is 295. Okay. And then last but not the least, yung right natin. Yan. So radius ulit. Gawin natin 20. Then value ng x niya is 80. And value of y is 295. Okay? So ito yung magsisilbing controller ng ating helicopter. Kaya kapag pinindot ko mamaya yung button up, so magfo-forward yung ating helicopter pataas. Okay? So next naman na gagawin natin guys, ay gagawa tayo ng function para kapag nai-install sa ibang unit or device yung application natin, mag-adjust kung saan yung positioning ng mga controller natin. Okay? So balik tayo doon sa ating blocks. So maglalagay tayo ng procedure. Yan. Okay? So con ko lang to guys, collapse ko lang. Yan. Collapse lang natin to. So dito tayo sa procedure guys. So kailangan nating i-position yung mga button natin. Yung kakailanganin natin is kunin natin yung up dot y. So set up natin yung y natin. And then kuha tayo ng divide. And then canvas dot height. Yan. Divided by 2. Okay. So yan. And then yung So, yan. Tapos na yung setup ng ating mga button. So, palitan ko lang yung procedure name. Gawin nating position control buttons. Okay? So, okay. Na-rename ko na. And then, kailangan nating tawagin tong function na to or procedure doon sa ating initialize. So, kailangan nating
expand muna yung ating block, and then punta tayo dito sa procedure, and then call position control button. So ilalagay lang natin dito sa unahan. Okay, yan. So kompleto na yung ating positioning ng ating avatar at yung ating button. So sunod naman natin yung ating code para doon sa mga control. So kapag pinindot natin yung up, so dapat mag-move upward yung ating helicopter, and then same with throw dun sa ating down, and then right and left. So ito yung mga kakailanganin natin. So kailangan natin maglagay ng clock. Okay, so mag-drag lang tayo, and then yung clock na yan i-rename na natin kaagad. So gawin nating up timer. Okay, and then yung timer enabled nya i-uncheck natin, and then yung timer interval nya instead of 1000 gawin nating 10 lang. Okay, para mabilis yung pag-tick ng ating timer. And then punta tayo sa blocks. Okay, then collapse ko lang to guys muna. Collapse. Okay, so kakailanganin natin yung up, touch down. Okay, ito yung event, and then touch up. So kakailanganin natin tong dalawa guys, kasi ang gagawin ng ating button kapag naka-press down lang yung ating button, so mag-trigger doon lang, mag-trigger yung ating program, i-enable niya yung timer. So next natin, kailangan tayo magdagdag ng up timer natin. Okay, so yung laman ng up timer natin guys is kailangan natin yung avatar. So yung avatar nya guys, siset natin sa Y yung ating avatar or helicopter. So ma-minus tayo guys. So magma-minus tayo ng y-axis ng ating helicopter or yung ating avatar, and then kuha tayo ng y lang din, lagay natin dito, and then magma-minus tayo ng 5. Okay, so depende kung gaano kabilis yung gusto nyong gawin doon sa pag-move ng ating helicopter. So pwede nyong dagdagan, gawin yung 10, pwede lang. Okay, and then doon sa touchdown naman guys, kailangan natin ng tayo dito sa up timer, i-set natin yung ating timer enabled to true. Okay, and then copy paste. So vice versa, enable timer to false. Okay, so dito yan. So kapag tinouchdown natin yung button up, mag-enable true yung timer natin, and then i-execute nya tong -5 nung ating y-axis ng helicopter or image natin. And then kapag nag-touch up, ibig sabihin nun, mag-enable false yung timer, i-stop yung ating timer dito. Okay, so magdagdag tayo ng konting design. So punta tayo dito sa up, ball up, then mag-set tayo ng color. Okay, so paint color. So kapag pinindot natin yung ating button, so magdadagdag tayo ng, gawin na lang nating yellow. Okay, and then kapag nag touch up or binitawan yung button, ibalik natin sa black. Okay, and then next, collapse natin tong dalawa. Yan. Okay,
So, ganun lang din yung gagawin natin sa 3 remaining button. So, sundan nyo lang ako guys, okay?
Okay, so tapos na yung ating buttons at tapos na rin yung ating program. So tignan natin kung gagana yung ating 4 na button. Okay? 2,000 years later. Tignan natin yung bagong update. So let's start. Then kapag pinindot ko yung mga buttons natin, for example yung up, so pindutin natin yung up, ayun, okay, nag-move forward. Yung down naman, ayun, gumana. And then left, yan, then right. Okay, so yan yung purpose ng controls natin, guys. So namumove na natin yung ating helicopter kung saan natin gusto pumunta. Yan. Okay. So sunod naman natin yung fire button natin, guys. Punta tayo ulit dun sa ating designer. Yan, magdagdag tayo ng ball. Rename natin kagad. So gawin natin fire. Yan. And then yung radius nya, guys, gawin natin 40. And then yung X gawin natin 230. And then yung Y gawin natin 275. Yan. So initial value lang naman yan. Kasi gagawa tayo ng function para ma-align yan doon sa ating code. So balik tayo doon sa ating blocks. So magdadagdag tayo ng procedure. Okay? Yan. And then rename natin kaagad yung ating procedure, guys. Position fire button. Okay? Yan. So position fire button yung pangalan ng procedure natin. And then yung ating program, susundan nyo lang ako, guys. And then tawagin natin itong procedure natin doon sa ating screen initialize. Okay, expand muna natin to. And then call, so to call fire button. So ilagay natin dito sa baba ng control buttons natin. Yan. So ito yung unang procedure na ginawa natin. And then ito naman yung ating fire button. Okay. Then collapse ulit natin, guys. Sunod naman natin yung ating bullet. So balik tayo sa designer natin. And then magdagdag tayo ng
image sprite. Rename natin kaagad guys, bullet. Yan. So yung height value niya is 20, and then yung width niya is 10, and then yung rotates, yan, check natin, and then magdadagdag tayo ng panibagong picture. So ito yung magiging picture ng ating bullet. Yan, open, okay. And then dun sa picture niya guys, select natin yung bullet. Yan, so ito yung pinakamaliit na bullet natin dito. Okay, so yan, check na rin natin yung visible. Yan, so wala tayo makikita na bullet dito. So kapag pinindot natin itong button, that's the time na mag-visible true or magpapakita yung bullet natin. So balik tayo dito sa blocks. So kunin natin yung touchdown ng ball fire natin. Yan, ito yung mag-i-initiate para magpakita yung ating bullet. So ito yung code guys, sundan nyo lang ako. Ayun. Okay. So ito yung ating program para mapalabas natin yung ating bullet. So dito, pinosisyon natin yung ating bullet doon sa gitna ng ating helicopter, which is yung image sprite. And then binisible true natin para mapakita siya heading into 90 degrees angle. Okay? And then yung speed niya guys is 40. So kung gusto nyo pabilisin pa yung speed ng bullet ninyo towards 90 degrees, pwede nyo palitan ito. For example, 50. So okay na yan. Okay? So let's try this code guys kung gagana nga. So, i-try naman natin gawin yung rapid bullet guys. So, magdadagdag tayo dito ng variable. So, rename natin kagad bullet. Then, equal to 0. And then, kailangan natin dito ng if. So, itong code natin, lagyan natin dun sa loob. And then, kailangan natin ng condition which is equal to. Yan. And then, kailangan natin ng incrementor doon sa ating bullet variable. So kailangan natin ng plus, and then kunin natin yung value ng bullet, then plus 1 tayo dito. So habang pinipindot natin yung fire button,
magpla-plus 1 tayo dun sa variable bullet. Okay? And then, i-get natin to. Ito yung iti-test natin. If 1 siya, and then, yung bullet 1, yung magpapakita. Okay? So, magdadagdag tayo ng dalawang image sprite. Okay? So, punta tayo dun sa designer. Magdadagdag tayo ng dalawa. Yan. Okay? So, yung image sprite 2 natin, rename natin as bullet 2. And bullet 3 naman yung isa. Yan. So, bali tatlo na yung bullet natin, guys. So, yung height, parehas lang din, 20. Then width, 10. And then yung picture, bullet 2. Yung rotate, uncheck. Then yung visible, uncheck natin. Okay? And then parehas lang din sa bullet 3. 20 pixels. 10 pixels. Then picture, bullet 2. Rotate, uncheck natin. Visible, uncheck. Okay? So balik tayo sa blocks natin, guys. So magdadagdag tayo ng else if dito. And then copy paste lang natin to, guys. Yan. Copy paste. Copy paste lang din to. And then copy paste. Yan. Okay. And then yung condition, kailangan ng gawing 2. Okay. Yan. And then magdadagdag pa tayo ng panibagong else if dito, guys. So condition natin, copy paste. So i-copy paste nyo lang to, guys. And then dito sa pangalawang condition natin, instead of bullet, gawin nating bullet 2. So yung bullet 2 naman yung ipapakita niya. Yan. And then dun sa pangatlong condition natin, gawin nating bullet 3. Okay? Bullet 3. And then kapag na-reach niya yung value nung 3, so ibalik natin yung value ng global variable natin into 0. So set, kunin natin yung set global variable, lagay natin doon sa baba. Pangatlong condition, so set natin into 0 para ma-reset yung value ng ating global variable, para makukuha nyo ulit yung bullet 1. Okay, so paikot-ikot lang yung tatlo na yan. So i-try natin, guys. 1 hour later. So kailangan nating i-hide yung tatlong bullet natin kapag na-reach na yung edge ng ating canvas. So kakailanganin lang natin ng when bullet.edge reach, kailangan nating iset visible false yung ating mga bullet. Okay? Yan. Set visible false. So para hindi na sila magpakita. And then copy paste na lang to, guys. So tatlo yung ating bullet. Rename na lang natin tong pangatlo ng bullet 3, tapos yung pangalawa is bullet 2. Okay? And then dun sa ating designer, guys, palitan natin yung tatlong bullet natin, yung Z value niya ng 0. Okay?
bullet 2, C value niya is 0, and then bullet 3. Okay, so dyan na nagtatapos yung part 2 ng ating video. So kita-kits tayo sa part 3.